Conversation that moved the city forward. This is the Puerto Podcast, and I'm your host, Eva Joel, your Palawanderer. And we are celebrating this March, National Women's Month. And isa sa mga talagang nag-empower ng mga kababaihan sa Palawan, kasama po natin for this very special episode. Walang iba kundi ang Mrs. Grand Global Ambassador International 2025 and the Singing Advocacy Queen of the Philippines, Mrs. Sharina Carmen Cabading Husol. Hello, Joel. Hello po sa inyong lahat na nanonood. Magandang araw po. Hello. Ayan. Napaka-busy po na schedule. Nakakagaling na ng London. And then, kagabi, nagkaroon ka ng media launch, di ba? Yes. Ng mga songs mo. Actually, yung H Music Film Series ng debut single ko na Carry On. So, kagabi yun ni-launch. Pinalabas sa Music Museum yung video. And then, after doon, meron akong press con.
Grabe. Ang hectic ng schedule niya. Alright. Ate Cha, no? Let's start muna kasi fast track tayo, di ba? You were cultural Yeah. head ng province of Palawan, and then you get married, you're based in Manila. Yes. And then, I think it was pandemic, right? Yes. During the pandemic, no? Biglang nagkaroon ng 360 degrees Correct. turn ng iyong life. Ay, Oo. You start doing commercial muna, TV tama? commercial. Yes, Okay. with my son. With your son, yung biscuit commercial mo nga, di ba? Pero how it all started ba? Actually, when we moved to Manila 2019, ayun, through Facebook lang, discover kami, may nag-message, ganyan, padala ng VTR. VTR, ng acting scenes na pinapagaya, ganyan, pinapagawa. And then, nakuha kami. After that na TV commercial ng Hansel, yung anak ko sumasali na sa runway modeling. Okay. So, ako yung syempre stage mom, nandun ako. And then, so mami, pwede ka? Pwede. Third time pa ako na in-invite, saka pa ako nag-oo. Oo. Kasi noong una parang sabi ko, parang tapos na ako dyan eh. Di ba? Parang ganun. Ano na lang, mami. Pero sabi ko, why not? So, tinry ko. And then, nakasundo ko yung, kasi madali naman akong chika-chika, di ba? Natuwa ako, nag-enjoy ako sa company ng mga friends ko, ng designer, and then dire-diretso na until, yun nga, sa pageant, na pre-selected ako, and then, ako nag-international na rin kami sa Asian, iba-ibang countries. Pero itong huli, syempre, London Fashion Week. O, ayun. Tapos hanggang, eto na rin, sa music na rin. Di ba, matagal na rin akong kumakanta through my YouTube channel. Pero YouTube channel ko naman, ang first intention namin is to entertain and to reach out to our friends, yung family, mga kababayan. Hindi ko Oo. inisip na Oh, kasi mga Kuyunun songs mga kinakanta Oo, mo, di ba? Kasi sabi ng husband ko, tsaka kantahan mo kaya yung mga friends natin, hindi na natin sila nakikita. Para man lang makaano. Tapos sabi ko, alam mo, kahit through music, lumalabas pa rin sa akin yung, di ba nung nasa Puerto ako, sa mga nakakakilala sa akin, every time talaga may mga charity works ako, na hindi ko lang, syempre, di mo naman kailangang ibalita o what, pero nandun lagi yung gusto kong may magawa. Naghahanap ako, parang nag-thirst ako sa ano kaya pwede kong gawin. Alam ko na music, I wanna come up with an inspirational or gospel-like music. So doon lumabas yung Carry On, di ba? Tapos may mga na-compose na rin ako. Pero ngayon ko lang siya nalabas, yung Pasko na, Hug Me, matagal ko ng mga compositions siya eh. Tapos, yun, hanggang, naman, yung recording company na pinag-recordan ko ng mga cover songs ko, yung H Music, sabi nila, Char, naghahanap si Dinah ng singer. Dinah Records. Yes, Dinah Records. Ikaw ang nirecommend namin. So, talaga? Sabi ko, are you in? Sabi ko, okay lang, basta wala namang pressure, di ba? Kakanta lang. Sabi ko, may time pa yun ako sa family. Tapos, nung bumalik sa akin, si Mary Jo, friend ko, hi Jo, sabi niya, Chay, nahanap ng Dinah yung pa-sexy-sexy. Sabi ko, ayoko ng pa-sexy-sexy. Gusto ko yung formal. Hindi ako yung pa-sexy-sexy. Sabi niya, ano na lang, tayo na lang ang kami na lang ang mag-collab. Co-producer ko sila. May mga kinompose din na song si Mary Jo and then H Music. So, sila rin actually nagpo-produce ng mga songs ni Dinah eh. So, ganun din, di ba? Instead na they gonna produce for Dinah, kami na lang yung magko-collab. So, ginawa nga namin, more than 10 songs na yung na-record ko, Jo. Gagawin namin tong album, kaya lang, parang strategy, hindi lahat nilalabas agad-agad, pa isa-isa, para mapansin, syempre, yung music at magkaroon ng chance na ma-promote. So, ito, hanggang pinagsasama ko na yung advocacy ko sa music ko, ang dami kong gustong gawin, pwede pa lang pagsamahin, no? At saka mas malayo yung reach, mas nakakapag-connect ka through music. Meron pa akong may Tagalog song din ako na ilalabas. Na-excite ako. And then, nag-iisip kami ng soon, kasama sa plan namin, someday, sana makapag-concert. Tapos, alam mo, sa isip ko naman, gusto ko yung concert, yung kikitain sa mga May proceeds, oo. sa mga institutions na sinusupport ko. O kaya mag-identify ako ng nangangailangan. Sabi na, hanggang sa concert mo, yun pa rin iniisip mo. Kasi ko, at saka tama-tama, advocacy ko ngayon while naka-rain ako, di ba? So, isa ka na lang ako, isa ka ko naisipin yung ROI
ibalik ko muna, Oo, di ba? sa Ibalik ko community muna or sa sa tao. community or sa tao kasi binigay lang naman sa akin yan. Saka feeling ko talaga may divine intervention, Jo. Bakit? It all happened at the same time, di ba? Yung rain ko, fashion show na international, runway, yung music ko, yung releases ko. Bakit magkakasabay? So, parang nagtutulungan sila sa promotion. Kasi interviewin ako ng media. Alam mo naman sa Manila ang media, pag raining ka, kung saan ka, ma'am, saan ka may event next, ika-cover ka namin, pupuntahan ka nila. O, ilalabas ko yung music ko kasi sa akin dahil naman yung titulo, yung akin, yung advocacy ko, tapos yung music ko, di ba? Parang yun yung tsaka yun naman yung maglalas din na legacy talaga eh. Oo. Ang rain isang taon lang, di ba? Correct. Speaking of the rain, Ate Shai, yung journey mo naman doon sa Mrs. Grand Global Ambassador, di ba? Malaysia kasi Yes. international pageant, di ba? Kasi Oo. hindi ka dumaan ng local. I mean, handpick ka eh, no? Yes, yes. Pero how do you prepare for that? Oh my gosh, 1 year ako nag-prepare, Jo. Yeah, I know. Nakikita ko mga posts mo. Pag ganila ako mag-post, ang dami kong post. Kasi once or twice a week ang practice ko ng pasarela. Hi JL. Si JL yung coach ko. Sa Aces and Queens din siya. Pero since good friend siya ng national director ko, nagdiretso na kami. So, mayroon kaming studio na doon din lahat ng mga workshops niya. Nagpa-training din ako sa kanya ng runway kasi iba ang runway walk sa pasarela, di ba? Yes. Kailangan kong mag-adjust pagka kailangan kong mag-runway. So, talagang pinractice pati yung mga damit ko, kung ano yung suot ko, kung may cape ako, sa ulo kung paano ko siya dadalahin, yung mahabang mataas ni heels, kung paano yung ikot. Yung routine ko, alam ko na. So, tinitrain ko lang siya hanggang dumating. Iba pa rin pala, no? Kahit well-trained ka. Pagdating ng pageant, hindi halata yung smile mo. Grabe, ang nervous ko talaga. Sobra. Kasi iba yung proper na. Tapos, iba-ibang countries yung makikita mo na naroon. Iba yung pressure. Parang, oh my gosh, parang hindi ko na siya kaya pag-iisipin ko na dadaanan ko ulit since alam ko na. Pero, grand winner eh, di ba? Tuwing ka kaagad na time. Did you feel that during that moment? Mananalo ka talaga? Naramdaman ko na mananalo ako sa Mrs. Grand Global, pero hindi ko in-expect na mananalo akong Grand Winner Ultimate. Di ba dalawa yung crowns and titles ko? Yung Grand Winner Ultimate, pinaglaban kami nung panalo ng Miss, ng Mr. Yung may Mr. King Philippines, ano na siya eh, may crown na rin siya sa Philippines, Jo, yung kalaban ko. And then, pinaglaban din siya sa team. Diba? Oo, yung teens. bata, may teens pa. Yes. Yung bata hindi masyado, parang baby lang yan sila na naglalakad, pero hindi mo naman actually kalaban. But you'll never know, di ba? Correct. Sabi ko, ibang klase yung pageant na to. So, yun ang hindi ko ina-expect kasi ang gagaling nung mga miss, tsaka ng mister, lalo na yung mister. Talagang ang galing pag mag-smile, may dimples, magaling mag-project. So, sabi ko, bahala na lang si Lord kung ano yung kalalabasan. So, natatawa nga ako. Nung pinapanood ko yung video nung lahat na kami, coronation night, nilalaro ko yung flag ko kasi ayaw kong isipin. Oo, parang may stress reliever. Oo, stress reliever. Titignan ako ng mga kasamaan ko na misis. Saan ka ba titignan? Tapos ako yung tinawag. Ayun, ang sarap ng feeling. Tapos ang mas masarap pa doon, Jo, sinasabihan ako, nagwi-whisper yung mga kasamahan ko ng iba-ibang categories na you deserve it. Kasi lahat kami magkakaibigan. Parang naging sobrang close kami. Tapos ako talaga, nag-reach out ako sa kanila. Hindi ko pinapa-feel na kung magkakalaban tayo. So parang masaya sila for me. Tapos masaya din ako na sa lahat na nanalo. Yun natin siya, kasi nga sabi mo kakaiba yung pageant and medyo bago ito sa panlasa ng mga pageant aficionados, no? Pero kasi you're competing with male, may bata, may teens, mga ganun. True. And they're saying na medyo parang, baguhan lang talaga yung pageant. Medyo ang term nila, Third year. oo, parang pucho-pucho lang daw, mga ganun. No, And di naman siguro. may bayan ba to? Binabayaran yung pagsasali ka? May ganung stuff? May registration kami. So, hati kami nung national director. Pero sa iba, walang bayad. But in my case, since yung organization namin, hindi pa ganun ka-establish. At saka, Jo, nagna-national pageant yung iba kong kalaban, like Malaysia. It's a big event in their country. Actually, sa Nepal, magja-judge ako sa April, may pageant din sila. So, yung India,
talagang nagpa-pageant din sila. And nagulat ako, yung India, nung dumating, talagang country yung Dala. sinalubong talaga siya. As in, meron talaga siyang malaking, sabi ko nga, uy, Entourage, buti oo. pa si India, may ganun. Samantalang ako yung nanalo, di ba? Nanalo siya sa category niya. Oo. Oo, pero ayun, nakakatawa. Pagkatapos, after noon, yung mga national directors kasi na to, sila rin yung mga national directors ng miss nila, ng mga malalaking pageants sa country nila eh. Oo. Kaya yung mga nilalaban nila, umiikot lang, yun din yung nilalaban nila kung minsan, di ba, sa mga pageant na to. Pero what made you yes, Mrs. Global? Kasi may iba pa namang mga pang-pageant na mother, di ba? Open na nga, Miss You sa mga ganito, di ba? Actually, kasi alam mo kung bakit. Makakasigurado ako na walang pera-pera at walang favoritism. Oh. I've investigated. Hindi ibig sabihin malaki at kilalang pageant ay honest pageant. Alam mo yan? Okay. Maraming mga pageants na kilala. Alam mo rin na pera-pera, di ba? I'm Yes. sorry to say this, pero ayoko po ng ganun. Gusto ko, hindi sa laki, pero sa pagiging fair and pagiging, ang tawag doon, genuine, nung pageant. Na real talagang, competition talagang talaga. real competition pagdating doon. Hindi mo mararamdaman na may favoritism. Mahigpit pagdating doon, ha? At saka magaganda ang mga kalaban mo, ang gagaling. Mga matatalino. Pag nagsalita, mapapawaw ka. Kasi lalo na si India, matatalino talaga ang mga Indians, no? Siya yung, artista pa yung kalaban ko dun eh, na lalaki. Kasi pati lalaki kalaban ko, di ba? Hindi nga lang eh. babae. So, yun. Tapos, nag-enjoy talaga ako kasi when you're talking with intellectual people, hindi lang magaganda. Tsaka alam mo, sa pageant pa na to, hindi katulad ng mga Miss You ha. Miss You pwedeng divorce, hiwalay. Yes. Single moms. Doon kailangan Married. ka at hindi kayo hiwalay. Oo. You are really a missus. Walang single mom. Wala, bawal. Oo, kailangan. So, Promoting family talaga to. meron nga doon na nahuling dumating. In-interview talaga siya. You sure you're married? May I see your pinahanap pa yung Certificate, oh. marriage contract kasi hindi pwedeng hindi kasal. So, yun din ang nagustuhan ko siya kasi parang align siya sa, hindi naman tayo diba? Pero align siya sa values at saka yung standards ko na gusto ko ganito kasi ganun yung gusto ko, yung beliefs ko, 'di ba, yung mas madali mag-manage pagka 'di ba, pagka nasa lugar lahat. Ayun. May schedule na ba ng rainy, sa Kuala Lumpur itong year? May or June. Medyo maaga this time. Yung national yung CEO kasi ng Mrs. Grand Global, siya rin yung sa MISAB. Madami siyang pageants na hawak na national sa Malaysia. Sa Malaysia. Oo. Okay. Hindi lang Ayan. ngayon. Now, here we go. Syempre, may mga negative reaction pa rin kasi nga parang they're, yung lalo na mga taga dito pa sa atin yung iba. Opo. When you come home kasi, di ba, parang they saw you down, naka-corona ka daw, nagtutour ka lang naman doon sa Crocodile Farm, may corona ka pa. Hindi ako pumunta sa Crocodile Or Farm. saan ka nagtour Ay, may ba ganun doon? ba? May ganung reaction. Ganito yun. Si Ate Ruby Rodriguez, Okay. best friend siya ng sister ko. Buti nakakatawa naman yan. Sila yung may-ari ng Butterfly Garden. Butterfly, okay, yes. Sabi niya, I want to have an international beauty queen to promote our destination para mas maraming pumunta. Gagawa kami ng video na marketing ng Butterfly Garden. Ikaw ang endorser namin. Pwede mo ba kaming tulungan? And si Ma'am si Tita Julie, nasa heaven na siya. Kasama ng auntie ko at teacher siya, di ba? Retired teacher. Yes. So yun. So, ganun ang ginagawa ng mga beauty queens. They helping promote tourist destinations or Okay. tourism. So, kailangan ko mag-corona kasi paano ko naman ipopromote yun as beauty queen kung hindi ako naka-crowd? At may sash. At di ba? At hindi ako pumunta ng Crocodile Farm, excuse me. So, Butterfly Garden. Oo. Butterfly Garden. Hello, Ate Ruby. Naku, meron ng kwento. May mga nag-react kasi doon. So, kung makikita ninyo, di ba, pinost niya sa page ng Butterfly Garden yun. Yes. Okay. Tinanggal ko naman kagad after ng shooting. Pero kasi parang syempre, hindi sila sanay sa'yo siguro na may corona ka nga. I mean, you're everywhere, anywhere Hindi dito. kasi ako dito. Pero sa Manila, talagang pinapa-crown ka pag may event, di ba? Oo. Naka-crown So, talaga. required Actually, talaga. tigas ulo ko, hindi ako pala crown. Katulad ng Philippine Glitters awarding.
ang award ko doon as a beauty queen. Oo. Hindi, sabi ni Sir Richard, bakit hindi mo sinuot yung crown mo? Sabi ko, kasi, di ba, kung kayang hindi ko suotin, hindi ko sinusuot. Although sobrang gaan ng crown ko, magugulat ka, sobrang laki, pero parang wala kang suot. Okay. Ay, it's okay, you cannot please everybody. Yes. Let them join the international pageant so they'll experience it. Oo. Narinig ko rin sa mga kabatch mo kasi nga parang yung mga klase mo nagtatanggol sa iyo di ba? Na parang yun na nga daw. They're saying na parang ano ba ito? Ano ba yung term? Na parang kasi nga parang at your age, at yung ganito parang ngayon ka pa ba gagawa ng mga ganitong bagay? Oh yeah. Yun yung tanong. So ngayon talaga inclusive na. Yes. At saka empowered ang mga, lalo na ako, di ba? I'm empowered mom, empowered wife. At saka, hindi ba mas maganda nga na nandito kumbaga settled na ako, established na ako. I'm spending my own money. Hindi ako humingi ng pera o humingi ng Hindi ka nag-solicit. sponsorship para lumaban. Hindi naman sa nag-ano tayo sa mga. Sabi ko nga, pag tumitingin ako ng mga pageants na pang single, sabi ko, my gosh, ang gastos-gastos. Paano kaya, diba, paano nila na-afford talaga. Ang mahal magsali sa pageant kasi katulad sa akin. Ito lang yung kaya Glam namin. team pa lang, Ito diba? kaya namin ibigay. Joel, syempre sasali ako, hindi naman ako puputyo-putyo lang. Oo. Ang laki ng ginastos ko para, ako, minsan ka lang sasali, ibibigay mo na yung best mo, di ba? Kasi in-enjoy mo na rin. Ako kasi in-enjoy ko lang Whatever comes my way, in-enjoy ko lang siya. Basta pumayag yung husband ko at may support niya, family ko, go! As long as wala kang inaapakan tao, and nakakatulong ka pa, di ba? And besides, yung advocacy ko, matagal na, hindi pa uso ang advocacy. Yes. Yearly talaga, meron talaga, ayoko lang magsalita pero yearly, meron talaga akong events. Minimum of 300 families, Joel, yung tinutulungan namin, hindi lang isa. Alam mo na, feeding mga friends program, ko yan. At saka out of my own income, hindi ako never ako humingi ng sponsorship. Kaya ayoko siyang i-post kasi ayoko sabihin to, kaya lang, kailangan, di ba? Out of my own pocket yon. May portion ako sa income ko, sa business ko, na talagang binibigay ko for that, for charity works. So, dati, yung hindi pa ako businesswoman, ginagawa ko na rin yan. Pero ang kagandahan lang, pag lumalaki yung business mo, lumalaki din yung kaya mo ibigay. Tapos, hindi talaga walang sponsorship yon. Kaya ayokong magpa-post kasi parang pangalan ko, hindi naman ako tatakbo, di ba? Yes. Minsan sabi pa ng husband ko, ba't nagpapa-event ka doon? Ang dami-daming tao. Wala ka. No ka ba, Dad? Hindi naman ako nagpapakilala kahit nandoon ako. So, okay lang yun as long as I trust those who are, di ba? Involved. At saka nag-organize ng event. Mga kilala ko naman. Tsaka hindi naman for politics. Okay. At least clear. Di ba? Kasi iniisip na iba, ako baka balang araw. Ay, mga marami ganon. nag-iisip na tatakbo ko. O, di ba hanggang ngayon, di pa rin ako tumatakbo. Correct, oo. Tagal-tagal na. Speak of the family, di ba? I mean, si Hubby, may ano ba, yung binanggit mo na kanina, full support, di ba? Of course. Pero may time pa ba sa family talaga? Kasi parang with your schedule, Oh, yeah. and maliit pa yung When kid. I arrived from London, alam mo kung saan ako dumiretso. Sinundo ko yung anak ko from school, kasama yung driver. Sinundo ko anak, and then nang tawag yung daddy, o tiya, pahatid na kayo sa SM Bigutan, watch tayo movie. Okay, watch kami movie, kain kami sa labas. Family time agad. Alam mo lahat, wala kami sinasayang na free time, na available time. Lagi kami, o kaya meron kami, mini theater kami sa house. Kasi ang fun, enjoyment talaga namin ng bonding, manood ng movie. So, Okay. talagang nagbibigay kami ng time. Then after that, kumain kami sa labas. And then, pag-uwi sa bahay, banding-banding. Kinabukasan, lipad na ako dito, siya naman pa Dubai. Tapos minsan, may time naman na sumasama kami kung matagal siya. Pagbalik nun, movie na naman yan kami. O kaya, sa bahay lang, manood kami ng movie. O kaya, pasyal. Mahilig si Jean sa ganun, siyang taga-organize. Okay. So, talaga- Pero yun na nga, when you doing the fashion show, yung mga beauty contest na to, anong reaction ni Hubby? Basta nag-enjoy ako. Tsaka sabi siya sa akin, hindi na basta-basta yung fashion show mo, London na. Yung diet mo, ang takaw mo sa chocolate, sabi niya sa akin. Yung chan mo, sabi naman. Wala ako anything against sa mga chubby or what. Pero syempre, London yun. Oo, London Fashion yun. Week pa. Oo. Oo.
may casting yun para makapasok, hindi basta-basta. So sabi niya, ganito, ganyan, mag-gym ka, ganyan. So So parang nire-remind advisor niya mo ako. pa siya ngayon. Oo, siya yung Parang critic mo na siya. Kasi ako talaga, mahilig talaga ako sa pagkain, Joel. Sobrang, yung mga close sa akin, talagang, mga friends ko, pagkain yung banding namin, hindi ako Yes. umiinom, wala akong vices or bisyo. Kain talaga, mahilig ako kumain. Masipag lang ako mag-gym, kaya hindi ako masyadong lumalaki. Oo. Ito na lang. Kasi pinanggit mo nga, you spend talaga for this, di ba? Kasi alalayo ng mga pinupuntahan mo. And then you pay for registration. What's your reaction na parang may pera ka lang naman daw, kaya mo ito na-achieve? Hindi naman lahat po pwede. Marami kaming pinagpilian hindi lang ako. Okay. Kahit pre-selection yun, Oo. ang daming magaganda. Kasi na-discover ko sa Taiwan Fashion Week Yes. Sa Taiwan, di ba? Monitor ko nga yan. Ang dami-daming gustong-gusto mag-beauty queen ng mga misis. Kung Okay. alam nyo lang. Kaya nga sumasali sa fashion show di ba? Gustong mag-rampa. At marami ring choices. Tapos nag-background check, Oo. in-interview. Naku, iba-background check niya pa ako. Edi lalo na-amaze siya sa Credentials although hindi ako mo. hindi ako nag-apply ng trabaho. Tsaka alam niya na, di ba pagka self-sustainable ka din, financially viable ka, Oo. kasalanan ko ba na ganun ako? Yun nga nagsasabi na empowered ako di ba? Yeah. Hindi ako dependent sa husband ko. Totoo naman. Kahit anong gawin ko, basta payag siya, hindi ko kailangan ng, di ba? Oo, correct. Kasi 'di ba, I earn my own money. Pero of course, he's helping me also kung kailangan. So, pagka ganun, wag kayong kasi kailan nyo ba gagawin yun? Parang sa akin, mas masarap nang sumali sa ganitong stage. Kasi Kesa nung very dalaga mature ka na. Oo. Very mature ka. At saka, di ba, itong gusto ko. Itong gusto ko, yan ang gusto ko. I don't care how much. Gagawin ko na rin. Di ba, nagbibihis ka nga para sa party na walang nakakakita. Mm-mm. Paano pala pag i-represent mo yung Philippines? Hindi lang yun. Napasubo na ako, Joel. Marami akong friends na media. Tuwing may 12 media yan, sabi nga nung coach ko. Yung nandoon ako si Miss, malaking pageant to. 3 lang ang media niya, ikaw 12. Naggalit pa yung mga media ng Aces and Queens, ba't di ko doon sila inimbita sa'yo? Ano bang ginawa mo? Sabi ko, siguro natuwa sila sa akin, Joel, na I've always been like, talking about inspiring women, empowering, like at my age, nagugulat sila sa edad ko. Actually, nagugulat sila. Katulad ng London Fashion Week. Ako yung opener, nakita mo yung mga kasama ko, mga bata. Oo, correct. Matatangkad. Tapos, parang sa akin, parang ngayon kasi inclusive na as long as you're giving your best, paano mo malalaman, magbibigay yung best mo? Pag you're loving what you're doing, di ba? Pag mahal mo yung ginagawa mo, hindi ka napapagod, hindi ka na... Para sa'yo, hindi Parang work. energizer mo pa nga siya. Actually, stress reliever ko siya, Yan, yung ginagawa oo. ko. Sabi nga ng mga friends ko, kala nyo career niya yan. Hobby niya lang yan. pagka minsan, last time, may Paris Fashion Week, before yung London, same couturier ko sa Finland. In-invite ako sa Paris Fashion Week. Paris Fashion Week yun, Joel. Hindi ako after sa glamour or sa title or sa, di ba, prestige na gano'n. Sorry po, hindi ako pwede kasi exams ng anak ko. Oh. Before I'm a model, I'm a mom first. So yun yung pangako ko sa husband ko tsaka sa son ko na kapag may exam si Gerard, hindi ako pwedeng mawala kasi moral support. Gusto kong nandun ako para supportan siya. Days before ng Fashion Week sa London, final exams niya, everyday kami, tumutulong ako sa kanya gumawa ng reviewer, sample exams and all. Maniwala ka, an hour before ng papunta kong London, doon pa lang ako nag-pack. Kasi nga, exams niya. Hands-on, mami? Hands-on. Kasi first honors yun Gusto Oo kong nga ma-maintain niya din. Baka ayoko maging dahilan. O ngayon, pag Or ayaw mo uwi rin ko, i-ask sa mga tutor, di ba? ayaw niya ng iba. Gusto niya sa akin lang. Ngayon, may bayad pag 100 ang exam. Okay. Pag uwi ko, ang daming perfect. So, dahil mong ibabayaran. Ang dami ko na naman babayaran. Di ba? Di ba, nagagawa ko yung pagiging
Ganon, na mommy Oo. and all. Yung iba nga, baka hindi pa kasi busy ko, pero walang time sa anak eh. You should know your priorities and how to Okay. balance them, di ba? Doesn't mean na may gusto kang gawin. Kung kailangan kong pabayaan yung pamilya ko, hindi ko yan gagawin. Pero pag kaya ko naman, kaya ko pa rin yung responsibilities ko as a mom and wife, then go. Kaya nga, di ba, ayoko mag-artista, gusto ko modeling lang. Ang modeling, isang araw lang, tapos na. Di ba? Oh. Pero Yun. Ate Cha, Po. this is really your dream? Pangarap pa talaga Na isang maging naging, from modeling to being a beauty queen. Maniwala ka ba na hindi? Yun totoo. Kasi alam ko lang singer nung panahon during Nag-enjoy the ako. time. Ang dream ko, maging singer. Yeah, I know that. Gusto ko maging singer. Pero as beauty queen, and di ko nga niisip na magiging inclusive na sa ganyang edad, magkakaroon pa pala yung mga moms eh, di ba? Oo. Yung CEO ng Mrs. Universe, friend ko, kinukulit niya rin ako Utsa, sali ka, yung Mrs. ano ba to? Mrs. Earth International, malalaking pageant. Joel, nag-ano sa akin. Tapos na ako sa pageant. And besides, ang saya ko na nakapag-pageant ako ng walang dayaan. Yun eh, di ba? Ano ka naman yung malaking titulo, tapos nababalita na merong Or cooking show, di ba? ganon. Na cooking show. Hindi ko na yun. Tsaka sa akin, hindi naman pangalawa lang naman yun eh. Parang in-enjoy ko lang ba talaga? Go with the flow ka lang. Go with the flow lang. Parang yun. As in last na to, we're gonna see you in the Ayoko pageant. magsalita ng huli, ng last, pero sana last na. Kasi gusto ko mag-concentrate sa fashion show, sa runway. Okay. Kasi nga may parating ako ng mga fashion shows, Milan, Paris. Tapos maniwala ka, gusto nila ako ilaban sa top model of the universe. Kung narinig mo na yon. Sabi ko, mamaya hindi yun pageant me, sabi nila. Ano rin yun sa mga model. Sabi ko yung edad ko, may lady category. Tapos yung mga jury doon, yung mga Italian high-end brands, mga Oo. Chanel and all, pag nakita ka doon, diretso ka sa endorsement ng mga international big brands, babayaran ka ng malaki. Sabi ko, di ba ayoko na magsali ng ganun? Babayaran At ka saka ng mag-base ka malaki. doon. The businesswoman in me, oy, may ROI na malaki. Sa pag-iisipan ko, di ba alam mo yon yung mga ganung time na, ayoko na pageant. Pero sabi, yung mga big brands, top brands, nandoon yung mga, alam mo na, yung mga kumukuha ng mga models na international, Italian nga yung may-ari eh. Sabi ko, ba't naman ako ang naisip mo? Kasi designer siya sa fashion show, sa London Fashion Week. Ba't ako naman naisip mo? Nakita ko yung mga models mo, ang tatangkad, ang gaganda. Nakita kitang maglakad, maganda ka maglakad. Nagustuhan niya raw yung lakad ko. Eh yun naman yung panlaban, di ba yung lakad? Yes. So inclusive naman din daw. Sabi ko, ayoko, naniniwala kasi ako sa God's plan and God's will, Joel. Pag ganyan, pinagpipray ko. Katulad ng pageant, ang smooth lahat eh. Parang pag mag-aayaw ako, parang hindi ako makakahindi. Alam mo yun? Tapos dinadala ka lang kung saan ka. Parang mamimit nakatadhana mo. talaga sa'yo. Oo, ipapamit sa'yo yung aces, ipapamit sa'yo yung... Parang lahat inaayos na hindi ka nagpapagod, walang friction. Lahat nagko-connect Oo, or lahat lahat nagko-connect. collab, parang gano'n. So, pinapipray ko talaga. Kasi in-offer ko din. Kasi dapat masaya ka, di ba? Happy ka. Malas sa negosyo pag hindi ka masaya at problemado ka. Kaya yung mga nagbabash, mamalasin sila. Wala nang matinding basyo. Kaya Di ba paano? hindi sa masisabinas, di ba? Dapat handa ka Yes. lang. Yung, Oo, para happy ka lang, Happy lang. dapat. Tsaka yung natutunan ko, ayoko magpa-pressure kasi hindi ko naman to talaga career. Okay. Parang ginamit lang din siguro ako para pagdaan ko, kasi hindi naman ako, ilang taon na lang, Joel, siguro hindi na rin, kumbaga, di ba, nagkakaedad na ako. So, siguro may purpose lang din na binabago yung culture ng tao na marami ka pang pwedeng gawin at this age. Hindi lang para sa family mo, self-love, di ba? Oo. And by doing all that you like, all that you love to do, yung mga hindi mo nagawa, mas nagiging effective mom and wife ka eh, di ba? Katulad nun, yung husband ko very Supportive. supportive. Tsaka confident naman siya na
loyal ang asawa niya. So, di ba, sobrang confident siya sa akin. Tsaka sa lahat, tinatag ko. Tinithank you ko din siya kasi sobrang supportive ng husband ko, Joel, talagang. Pero sabi niya, hindi para sa'yo yan, wag yan. Ayaw niya rin na magpa-fashion show ako ng mga putyo-putyo daw kasi nga, nag-international na ako. Pero dito sa atin, sa province, hindi ko pwedeng tanggihan. Kasi kahit, huwag sila magsabi ng putyo kasi di ba mga probinsya, hindi naman talaga malalaki. Pero Yes. gusto mong i-share yung sarili mo kasi alam mo na, small or big, may tutulong ka. So, hindi yung tinatanggihan basta nakakatulong. Correct. Oo. Yung launching kagabi, The Advocacy Queen of the Philippines, sino nakaisip nito at bakit yung title mo? Si Richard Dinola ang nakaisip niyan. Kasi nga, yung songs ko, other than they're speaking about empowerment, encouragement, unconditional love, support for someone who's going through something na pinupush mo na, I got your back. Just move on, just carry on, di ba? Yung mga songs karamihan sa songs na kinumpose ko, tsaka kinumpose ng H Music, Miss Marijo, merong ganito na align with the advocacy of empowerment. And at the same time, di ba since nasa humanitarian services and charity work like ako ever since, na maski nung kabataan pa natin, sabi ko, yung kikitain ko kung whatever this will take me, kung saan man ako dadalahin ito, dadalhin ko sa charity works. Kasi may business naman na ako eh. Kayang-kaya na ako i-sustain nun. Mayroon man para doon, yung music ko, tsaka yung earnings ko, ibabalik ko sa tao. For charity For purpose charity talaga siya. Sa advocacy ko. And align din talaga na naging beauty queen ako ngayon. Talagang advocacy, di ba? Talagang naglapat sila. Sabi nga nung tayo ng concert mo, ganito, ganyan. Like, gusto ko yung kikitain ng first concert, wag muna tayong kumita ha, sabi ko. Ibibigay natin yan. Kasi wala muna tayong kikitain. Yung H Music, si Miss Marijo Andap, president din siya ng Rotary sa Manila. Sabi niya, uy, talaga? Gusto mo yan? Gusto ko din yan. Kaya niya, oo naman. Sabi ko, kasi gusto ko talaga nagbibigay yung enough lang naman ang kailangan natin, di ba, Joel? Yes, yung sakto lang. Oo, sakto lang. So, why not? Hindi kailangan na sobra-sobrang. Yun. Ayan. Ganon. True. Okay. Since you are now in an international platform, di ba? From the fashion to beauty pageants, ano yung plano mo to help naman the Palawan to be on that kind of stage? Sa ngayon, invitations, kung ano man yung matutulong ko, nandito ako. Okay. Yung Circle of Hope and Care, yun naman dire-diretso eh. Yun yung Parang foundation mo. foundation na binild ko. Actually, yun na din sinimulan ko since college ako na dinire-diretso lang namin. And then, binigyan ko lang ng face kasi same people yung nagtutulungan sa mga charity works na ginagawa namin. So parang hindi lang pangalan ko, although hindi ko naman pinapublish, hindi lang ako, alam nila na magkakasama kami. I cannot do it without them. Hindi lang naman financial kasi yun eh. Mas importante pa actually yung time mo eh, yung effort mo na binigay. Hindi ko naman kaya kahit may pangbayad ako ng pambili ng mga pagkain at bigas, mag-isa ako magbibigay. Most of the time pa, Joy, kahit wala ako. So grupo ito? Grupo Yeah, kayo? kami. Mostly friends or? Friends. Na iba-ibang, iba-ibang sect na. Kung minsan may kasaling dadagdag, minsan may mawawala, tapos babalik, gano'n. Most of the time, halimbawa, sila Ate Beth, nag-organize sila ng mga events na wala ako. Minsan may part na may nasunugan, magbibigay ako. Ayoko talaga magpasabi ng name ayaw mo na ko. pinapaalam pa yon. Kasi naniniwala ako na pag binigay ko yung name ko, hindi ko naman ko yung gift ko kay Papa God. Tsaka kasi parang, may purpose ka rin kung bakit mo gusto Kaya magpa-publicity, di Oo. ba? Ngayon lang, actually, I feel awkward na kinikwento ko to. Yung sinasabi ko. Sabi pa nga nila Yeah, it's the first time to hear that. Hindi ko alam yan. Oo. Kaya nagunta ko may advocacy queen. Bakit advocacy queen? kasi matagal ko diba? siyang ginagawa and then yung music Oo. si Mama. Tapos yung sila Coach JL, pinakita ko yung pictures, tsaka sa national director ko, Mio, ito, yung picture mo lang on hanggang ngayon. So, Mio, yan, talaga ikaw, may proof ka pa, may pictures ka ng every year na ginagama. Tsaka lagi ako dati nagbe-birthday sa orphanage, Pulang Lupa. Kasi papakain ko, palagi naman na kami kumakain ng mga friends ko. So, tutulong sila, may mga activities kami, ganun. Oo. Yung mga isa, bahay ni nanay, so super friends ko yan, sila sister Jorma. So, yung ginagawa kong yun,
hindi, nag-enjoy lang ako na parang hobby ko ba siya, parang pag kulang, parang feeling ko kulang yung life ko. Pag, Ay, mga stress reliever mo. oo, kasi ang sarap-sarap na makakita ng smile sa mga ganong tao na natutulungan na hindi ka humingi ng kapalit, di ba? Oo. Nang Walang in return na sinasabi, di ba? oo. Na parang Tapos may wala kang pabor. sinasabihan kasi alam mo Oo. na, alam nung nasa taas na sincere lang yung nararamdaman mo. Tapos sabi nila Coach GL, yung sa pasarela ko tsaka ND, iligay mo siya sa page mo yung pictures ng mga Pasko na mga gift giving. Sabi ko, ayoko nga, nakakailang ano, ba't ko ilalagay? Kung gusto nila, tignan na lang nila, papadalan ko sila ng kopya. Para i-post. Sabi ko parang, kasi ako yung, parang pag ikaw yung nag-finance, diba, parang nakakailang naman na magkaano na... Ate siya your Iyayabang mo. cultural head before ng Capitol eh. What about Yes. culture ng Palawan? May plano ka ba for na i-promote ito international stage? Oh, why not? Ito nga yung pluning, di ba? Magsimula tayo sa music. Tulungan naman ako. O naman? Pinapa-investigate ko kay Carlo, sa'yo din. Kung may copyright owner lang, this is folk song, di ba? Yes. Kasi nung kinanta ko yun, Naka-copyright ka ba nun? hindi. Hindi Wala. naman. Sabi nga ni Tito Nonoy Manzanas, non-copyrighted yun kasi nga it's a folk song. And kinanta ko yung version na gusto niya. Yun daw yung gusto niyang version na for pluning. So yun yung kinanta ko. So sabi ko, parang gusto ko siyang isama sa album ko. Pero hindi ko pa sure dahil baka copyrighted siya. Lalo na may naging movie ng pluning, di ba? Yes, oo. So, let's see. Kasi mas madali pag music eh. Then pag music, in-interview ka, di ba, doon na lang darating. Pwede kong sabihin na Palawan is the rich in culture. Hindi ko pa nga nakikwento sa kanila yung ginawa ko sa Culture and Arts, di ba? Oo. Nagpapa-band contest tayo and all para to promote Kuyuno, di ba, our dialect. So, yun. Okay. Ayan. Future plans. Anong pwede namin abangan this coming months? Oh, sa March 7, may fashion show ako sa Okada. Goddess ang theme. O, di ba? Runway pa talaga. Runway. Sa April, meron kami sa Subic. Excited ako sa April kasi kasama ko si Gerard. Kasi yan sinasabi ko, Mother-in-law, you like, saan? no. You like, yes. Siya yung pinapa-decide ko kung gusto niya o ayaw niya. Namimiss niya pag matagal siyang wala, so babalik siya. So, kasali siya sa April, sa Mother and Son again, yung aming runway modeling, kay James Paul, Casa de Moda. And then, following June, mayroon akong Nepal, mag-judge ako sa pageant nila. As Mrs. Grand Global. Okay. Meron din sinasabi sila, yung mga kasamaan ko pero December and kahit kasi hindi dito pagka nanalo ka na, ini-invite ka na ng mga national directors, nagpapapageant. Sa atin lang yata hindi tayo nagpapageant ng Mrs. Grand Global kasi sobrang busy ng national director ko. Ngayon, in-invite ko siya kagabi. Mayroon na naman siyang event sa Cagayan. Ang dami-dami niyang clients. Nagbibihis pati siya ng mga international beauty title beauty candidates din. Like, nakaraan, Miss Teen yung mga international Mga ganon. pageants. Oo. Miss Indonesia, nagbihis siya para sa Miss Universe. At siya wala ka bang balak parang mag-coach? Kasi I'm sure very empowering yung story mo eh. Hindi hadlang ang edad, di ba? I'm sure there are a lot of moms here in Palawan. Oo nga. Iba nga baka batch mo pa, kaklase mo pa yung mga ganun. Na who wants to follow your footstep, may plano ka Why bang not? gano'n? Ako pa na gustong-gusto ko yan. Kung meron lang chance na, halimbawa, kung may mag-organize, di ba? Kasi sa ngayon talaga, Jo, wala talaga akong time para ako yung alam ko kung paano mag-organize. Ginagawa natin yan sa province, di ba dati? And Baragatan. You handle Baragatan as well before. Oo. So talagang, nakita mo naman, ngayon dumating ako, mamaya babalik na ako Manila kasi may mga obligations na ako. So kung meron, nandito lang naman ako eh. You're open to that? Open ako. Tsaka, Okay. you don't have to pay me kasi advocacy ko yun eh. Oo. I'm saying, pay kasi nagbabayad na sila ngayon sa akin pag inimbita nila ako. Pag sa Manila, may mga mag-judge ka, may mga ROI. Yeah, Yun pa ang finally. difference. Diba sabi niyo, ba't late na ako nag-pageants? Kaya ako dinala ni Lord. Nag-ROI na po ako. Kumikita ako sa pag-judge. Sa mga brand endorsement at the same sa time. brand endorsement. Tsaka pag ini-invite ka sa Manila, talaga, di ba? Yes, May- kahit mag-ribbon cutting ka Pag lang.
pag may crown ka, yun pala yun. Oo. Binabayaran ka na. So, hindi na putyo-putyo. True. Pero Ayan. dito, libre sa Palawan eh. Like Ate Ruby, love-love lang yan. Dito, wala akong ganun dito. This is my hometown. My heart is here. Dito ako lumaki and I was born here. Lahat ng kaya kong ibibigay natin, syempre, to empower other women. And I want to multiply myself also, Jo, di ba? Okay, ayan. So very empowering nga, 'di ba? Kasi nga yun hindi had lang yung edad no? Yes. Like sa panahon ngayon inclusive na, kahit nanay ka pa, may anak ka pa or whatever, pwede na you can try all this thing, 'di ba? And yun yung maganda ngayon. So I hope yung manonood sa atin ngayon ma-inspire, di ba? Yes. Sa story ni Charina na isang taga-Palawan, di ba? Imagine that. Walang imposible. You know, kung kaya ko, kaya nyo rin yun, di ba? Basta, you just have to really give your best. Ako naman, but sabi ko, go with the flow. Sinus ko to, pinik ko to. Since pinik ko to, I'll give my 101%. Di ba? Ibibigay mo yung best mo. And of course, nandun yung mga values na dapat ilagay mo rin. Kung ano yung magandang values na tinuro sa atin, and as Palaweños, ituloy mo yon kasi you really never know na along the way, many are looking up to you. Hindi ganun kakilala yung pageant ko, Jo, pero mas malakas yata ako sa media pagdating compared malakas sa ibang... Malakas ang publicity tsaka PR niya. Oo. Hindi sa sinusundan ako ng hindi sa pagyayaman, di ba? Sinusundan ako ng media sa Manila. Oo, sa mga events. Pero, di ba? Tapos makita mo, Mrs. Mas kilala yung ano niya. Ba't hindi siya masyadong... Maraming nagmamahal sa akin ng media. Mga mahal, love ko rin sila. Kagabi nga, nandun lahat. Sabi ako lang ni wala. Wala ako nga eh. Alam mo ba kung sino yung mga pina-interview sa akin ni Sir Richard at Philippine Star, Manila Bulletin, Manila Times, mga malalaking media outlets. Media outlets, GMA7, may online. Kaya sabi ko, hindi ko rin yun hiningi. Pero pag sinimulan mo, it will just follow. Pag i-bless ni Lord, kung alam niyang maganda yung intention mo, kahit wala kang sinasabi, di ba? Kahit may mga bashers. Di ba? Kasi for all you know, yung pageant, ginamit din lang ni Lord para maging platform ko, para i-promote yung music ko, di ba? And bakit pa-promote yung music ko? Para mas ma-empower ako, para mas marami akong mailabas, para maipangtulong sa tao. Correct, Okay. Yes. Thank you so much, Ate Cha. Ang dami na, diba nag-message ka na, pero lastly pa rin, message or if ever, ano yung parang pinaka-natutunan mong lessons sa nangyayari ngayon sa buhay mo? Tutunan ko lesson siguro just do everything honestly, fairly. Kung mag-apak ng tao kasi pag may ginagawa kang maganda, ibabalik sa'yo ni Lord ng million times. Sobra. Correct. Kasi katulad dati, I wasn't expecting anything pag gumagawa ko ng maganda. Pero ngayon feeling ko, ano kayang ginawa kong maganda in the past? Baka yun. Kaya ang dami-daming blessings na sabay-sabay dumarating na hindi ko in-expect. Na para sa ibang taong hirap-hirap makuha. Pero sa akin, dumarating lang siya ng smoothly na ako pa nga tumatanggi eh. Like last time, pinapakanta ko sa Sinulog Grand Finals Festival. Hindi ako pwede dahil may event naman yung anak ko. Pero pag binigay talaga ni Lord sa'yo, talagang at the right time, at the right place, basta gawin mo lang maging mabuti tayo sa sarili natin at sa ibang tao. Magdasal ka. And everything you do, you pray for it. And you offer them to God. Kaya pansin mo, lahat ng post ko may nakalagay, to God be the glory. Tsaka meron ka pa mga Bible verse. Yes. Minsan, diba? Kasi in-offer ba ko din yun eh. Kaya you have to do you really have to do it with a good heart. Diba? Para mas masaya, hindi lang yung mga tao nakapaligid sa'yo, small or big, putyo-putyo or not. Basta you do it honestly. Yes. Diba? And then, God will just bless you. Okay. Wow. So, importante talaga yung, yung meron sa taas. Diba? Oo. Yung palaging ganon. Tsaka you do it honestly and may mabuting heart. Diba? Wala kang inaapakan. True. Wala kang nilolokong tao, sinasaktan. Okay. Ate Cha, where can they follow you? Ano yung mga social media handles mo? At of course, yung mga music channel mo. Saan ka nila pwede mapanood? Okay. Salamat, Jo. Yung music, yung mga songs ko po na out there na naka-stream na po siya sa Spotify, sa Apple Music, and other 22 digital stores. Please just type my full first name, Charina Carmen,
And then, lalabas yung mga songs, or kung gusto niyo, Charina Carmen, and may songs na nakalabas na, Carry On, Less is Wasted Love, yung Last Christmas, tapos na Pasko na, which I composed, and Hug Me. This is a song that I composed for my son, si Gerard, kasi hobby ko yun, mag-hug talaga sa kanya. Minessage mo nga sa akin yan eh. Yan, di ba? Oo nga. And may FB page po, Charina Carmen Cabading Josol. Instagram ko, Charina Carmen or Charina CJ. May YouTube channel na hindi ko pa na-update hanggang ngayon. But if you wanna listen to my songs, Charina CJ. And then yung page naman ng publisher ko, H Music. So, yun po. At maraming salamat po. Naku, binabasa ko po lahat ng messages nyo, your kind words, your encouragement, your support and love. Sobrang na-feel ko po. Sending back all the love, pati sa'yo, kapatid ni Cho. Thank you so much po. So, gusto ko rin ibalik po sa inyo in any way na kaya ko. Just let me know kung paano rin ako makakatulong sa mga... Sure. Diba? Tsaka anytime naman, di ba? Nandito Anytime lang ako. open yung line natin Oo. for that. Yes. Oo. Thank you, Ate Cha. Salamat po, Sobrang, alam mo yon, kapatid. nag-uusap na tayo, ang bilis lang kasi alam ko nga napaka-hectic ng schedule mo Okay din. lang naman. Pareho tayo naging busy din. Dapat last year pa to, right? Oo nga. Ikaw yung dapat unang-unang guest ko talaga. Di bale. Alam ko Oo. naman. So In finally spirit, natuloy thank na. you so much, Jo. Thank you, Miss Charina Carmen Husol, di ba? Thank Our you. advocacy queen of the Philippines live. Oh. Maraming po salamat sa Palawenyo Bravery for always supporting the Puerto Podcast. Again, this is your host. I'm your Palawanderer. I'm Eva Joel. This is the conversation that moves the city forward. Bye! Bye! Thank you.